Oh, Dante! Para bawawasak na yung pintuan ng bahay natin nang pumasok ka. Ano na naman ba ang problema? Chupilo, itago niyo ako. Hinahabol ako ng mga pulis. Napatrobol kasi ang tropa dyan sa labasan kaya nakadisgrasya ako. Ay, yan na nga bang sinasabi ko eh. Walang idudulot na mabuti sa'yo ang masasamang barkada na yon. Huwag mo na akong sirmunan ngayon, Chupilo. Mamaya na lang kapag nalusutan ko na tong problema ko. Sige. Humanap ka na ng pagtataguan mo dyan. Ako na ang bahalang kumausap sa mga pulis. Sige, Chupilo. Dito na lang sa malit na kwarto. Huwag dyan. Ha? Bagong panganak lang ang aso ko. Nako po! May aso ka! Aray ko! Huwag na akong kagatin! Dito yata nagtabo ang lalaki yun. Sige, abulin natin. Isang magandang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay ng channel na Sitio Pangil. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Heidi. Ang kwento ko pong naisibahagi sa inyo ay hindi ko karanasan. Ito po ay karanasan ng aking lolo Dante na isinilang sa isang malayong baryo sa Masbate, pero lumaki sa Tondo. At ng mga panahong yon, ang Tondo ang tinatawag na libingan ng mga siga. Taong 1980 nangyari ang karanasan niyang ito na palagi na ikinikwento sa amin kapag may kasayahang nagaganap sa aming pamilya. Nang panahong yun, siya ay 25 anyos pa lamang. Sa mga giliw naming tagapakinig, samahan niyo po akong balikan ang buhay, pag-ibig at pagigipagsapalaran ng aking lolo Dante, kung saan nasangkot siya sa problemang may kinalaman sa mga aswang. Pambihira naman. Nakaligtas nga ako sa mga pulis. Hindi naman ako nakaligtas sa kagat ng asong bagong panganak. Aray! Ang sakit! Ay, Dante. Siguro mas maganda kung umuwi ka na lang sa probinsya natin. Wala kang magandang kinabukasan dito. Madalas ang mga siga dito sa Tondo namamatay ng maaga. Ayaw ko sa probinsya, Chupilo. Nakakainip dun. Puro palayan at kalabaw lang ang nakikita ko dun. Tulungan mo na lang si Kuya Ricardo mo doon. Siya ang kapitan ng baryo. Baka doon matuto ka na rin magsimba. Hindi katulad dito, puro katrobol. Ang lapit ang simba ng Quiapo. Pero kahit minsan, hindi kita nakitang nagsimba. Pero Chupilo, di ba sabi mo hindi tayo maghihiwalay? Ipinangako mo yun sa itay ko bago sila namatay na alagaan mo ko, hindi ba? Kaya nga, pinapauwi kita doon para matupad ko ang aking pangako. At sana huwag mo akong biguin kapag daroon ka na. Huwag ka nang gumawa ng problema. Huwag ka nang sumali sa gulo, ha? Wala ngang nagawa si Lolo Dante kung hindi ang sumunod sa kanyang tiyo Pilo. Masakit man sa kalooban niya na iwanan ng Tondo ay nagbiyahe sa kinabukasan pauwi ng kanilang probinsya sakay ng bus. Mahabang oras ang ginugol niya sa biyahe. Halos 21 oras din bago siya nakarating sa Masbate. Tapos ay sumakay na lang siya ng jeep papunta ng kanilang baryo. Nang makita niya ang arko ng kanilang baryo, bumaba na siya ng jeep at nagpunta sa waiting shed na naroon para maghintay ng tricycle. Halos 1 oras din siyang nakatambay sa waiting shed. Aalis na sana siya nang may isang tricycle na huminto sa kanya. Oh, kulang pa ng isa dito sa likuran ko. Sasakay ka ba? Teka, ikaw nga ba yan? Kuya Dante! Jerry! Aba, ikaw nga! Mabuti na lang at napadang ka. Kung hindi ay maglalakad pa ako papasok sa ating baryo. Oh, kumusta na kayo? Nako, hindi masyadong maganda nito mga nakaraang araw eh. Ha? Bakit hindi maganda? Ano bang problema dito sa baryo natin? Halos 10 taon na rin kasi akong hindi nakakauwi dito. Oo nga pala. 10 taon ka lang nang isama ka ni Chupilo sa Tondo. Pero ngayon, binata ka na rin at tikas mo pa pinsan. Ang laki ng katawan mo, parang sanay na sanay ka sa bugbugan. Naku pinsan, sa Tondo almusal namin ang bugbugan. Ay, walang araw na hindi ako napapasubo sa gulo kaya pinauwi ako dito ni Chupilo. At ang bilin niya ay umiwas na ako sa gulo. Kung magpapakabait daw ako dito, papayagan niya akong bumalik ulit sa Tondo.
Makalipas ang halos kalating oras, naihatid na ni Lolo Jerry ang kanyang mga pasahero kaya umuwi na sila ni Lolo Dante sa kanilang bahay. Nagulat pa ang kanyang tiyo Ricardo nang makita siya. Paano nga ay biglaan ang kanyang pag-uwi. Ganun pa man ay natuwa iyon nang siya ay makita. Iniabot niya doon ang sulat ng kanyang tiyo Pilo na kung saan ay nakalagay doon na mananatili siya sa baryo hanggat hindi siya nagpapakabait. Kaya habang kumakain sila ng tanghalian, patuloy silang nagkwekwentuhan tungkol sa Tondo. Nabasa ko ang sulat ni Kuya Pilo. Inaasahan niya na magpapakabait ka na dito, Dante. Para hindi ka mainip, pwede kang tumulong sa akin sa pagsasaka. At kung tapos na ang taniban ng palay, mamasada kayo ng tricycle ni Jerry. Sige po, Tio Ricardo. Yun ang gagawin ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Mabuti naman kung gano'n, Jerry. Mamaya ay isama mo ang pinsan mo. Mamasyal kayo dito sa baryo. Matagal nang nawala dito si Dante kaya baka hindi na niya kabisado ang lugar natin. Sige, tay. Basta nakapagpahinga na si Kuya Dante. Mag-iikot kaming dalawa. O kaya baka gusto niyang maligo sa ilog. Sakto ngayon, tag-init. Maraming isda ang palagi lang sa kanilang lugha. Aba, sige, gusto ko yan. Marami pa bang hito at dalag dito sa ilog? Pwede tayong manisid. Matagal ko nang hindi nagagawa yan eh. Kaya lang, Kuya Dante? May problema ba? sariwa pa ang kagat ng aso sa bindi ko eh. Tsak nasasakit ito kapag nababad sa tubig. Nakagat ka pala ng aso. Nagpaturo ka ba ng anti-rabies para hindi ka matetano? Hindi po eh. Bigla nang pag-uwi ko dito kasi naging mainit na ako sa Tondo. Kaya hindi ko naasikasang pagpunta sa ospital. Nang marinig yun ng tiyuhin ni Lolo Dante, mayroon iyong kinuha sa kanyang aparador. Bilog yun na sinlaki at singkapal lang din ng piso. Ayon sa kanyang tiyuhin, sungay daw yun ng usa na kung tawagin ay walo-walo. Mabisa daw iyong pantanggal ng kahit na anong kamandag ng hayop na kumagat sa tao. Madalas daw iyong ginagamit ng mga magsasaka sa sino mang nabibiktima na makagat ng kobra. Ramdam ni Lolo Dante na dumikit sa kanyang sugat ang sungay ng walo-walo. Di nagtagal ay naramdaman niyang umaagos na ang dugo niya palabas ng kanyang sugat. May kasamang maitim na dugo. Ayon sa kanyang tiyuhin ay yun na ang kamandag ng aso. Makalipas ang halos kalahating oras ay kusang naalis sa kanyang sugat ang sungay ng walwalo. Ibig sabihin daw niyon na ilabas na mula sa kanyang katawan ang kamandag. Matapos niyon nilagyan ng dinikdik na talbos ng bayabas ang kanyang sugat bago tinalian ng malinis na tela. Siguro sa susunod na lang tayo manisid ng isda sa ilog, Jerry. Kapag hilom na ang sugat ko. Sige, Kuya Dante. Punta na lang tayo sa plaza mamaya. Eksakto dahil malapit ang pista dito sa baryo. Sa makalawa na yun. Tama lang pala ang pag-uwi mo dito eh. Masaya ang pista ngayon dahil naging masagana ang ani ng mga palay at gulay. Ganun ba? Di check na maraming maglilitsyon ng mga baboy at kambing ngayon kung ganun. Oo naman, Kuya Dante. Baka nga may magkatay pa ng kalabaw eh. Nang mawala na nga ang nararamdamang mahapdi sa kanyang sugat ay nagsuot na muli ng pantalon si Lolo Dante tapos ay sumama siya kay Lolo Jerry at namasyal sila sa kanilang baryo. Nakita nga nila na lahat ng mga taga roon ay naghahanda na sa papalapit na pistahan. Meron silang nakita ng mga kalalakihan na nagsasabik ng mga banderitas sa kalsada. Ang iba naman ay nag-iipon na ng mga kahoy na gagamitin sa pagluluto. Maya-maya lang ay nagkagulo ang mga tao. Nagtakbuhan at hindi malaman ang gagawin. Kaya pala ay may isang malaking baboy ramo na mayroong mahahabang sungay ang naligaw sa baryo at nangagat ng tao. Nang makita yun ni Lolo Dante ay kaagad siyang lumapit sa kamada ng mga kahoy na panggatong. Isang malaking sanga ng puno ng bayabas ang kanyang kinuha. May tulis din kasi yun sa dulo. Tapos ay inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang mahabang balisong na may isang dangkal ang talim. Naku, Kuya Dante. Mabangis ang mga baboy ramo. Halika na. Tumakbo na tayo. Huwag kang mag-alala, Jerry.
Ako nang bahala sa loko na to. Nakakagat na siya ng mga tao kaya dapat ko na siyang kastiguhin. Naku, Kuya Dante. Susugurin niya si Aling Mona. Tulungan mo siya. Tulong! Tulungan niyo ako! Ako nang bahala sa inyo! Halika dito! Baboy Ramo ka lang! Batang tundo ako! Bago nga makalapit kay Aling Mona ang baboy Ramo ay mabilis na tumakbo si Lolo Dante para pigilan yun. Kaagad niyang pinalo ng kahoy sa ulo ang baboy Ramo. Sa lakas ng pagpalo niya parang nahilo iyon kaya bahagyang napaatras at nagkaroon siya ng pagkakataong malapitan si Aling Mona. Mabilis ding lumapit sa kanila si Lolo Jerry at tinulungang makaalis doon si Aling Mona kaya nang muling sumugod ang baboy Ramo ay kaagad yung sinalubong ni Lolo Dante. Muling pinalo ng malakas sa likuran pero napansin niya na parang hindi nasaktan ang hayop. Muli siyang sinugod at sa pagkakataong ito ay nakangangana ang bibig niyon kaya lumabas ang mahahabang pangil. Nang malapit na yun sa kanya, iniumang niya ang hawak na kahoy kaya iyon ang nakagat ng baboy Ramo tapos sinaksak niya sa mata kaya nang hugutin niya ang balisong kasama na ang mata ng baboy Ramo. Napilitan iyong tumakbo. Kaya naman kababaryo natin, may dalang mga itak. Habulin niyo ang baboy Ramo. Tumakbo siya papunta sa direksyon ng ilog. Ayos lang ba kayo, Lola? Ay, oo. Salamat sa tulong mo, iho. Kung hindi sa iyo, baka nasuwag na ako ng baboy Ramo na yon. Teka, parang hindi kita kilala. Bago ka lang ba rito? Opo. Kadarating ko lang po kanina. Pamangkin po ako ni Tio Ricardo at pinsan ko po itong si Jerry. Ganun ba? Opo, Aling Mona. Magbabakasyon po siya dito sa amin. Siya nga pala, Aling Mona. Hindi niyo ba napapansin itong mga nakaraang mga araw? May mga baboy Ramo na naliligaw dito sa ating lugar. Oo nga. Yun ay dahil wala na siguro silang makain sa gubat. Kaya sa paghahanap nila ay napupunta sila sa mga baryo. Mapanganib yun para sa mga bata na hindi makakayang makatakbo. Tama po kayo, Lola. Yun ngang may edad na nakaya pang kagatin ng baboy Ramo. Bata pa kaya na walang kakayang ipagtanggol ang sarili nila? Jerry, ang ama mo naman ang Kapitan del Barrio. Ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanya ng bagay na ito. Kailangang pagtuunan niya ng pansin ang kaligtasan ng mga nasasakupan niya. Sige po. Kakausapin ko po si Itay tungkol sa bagay na yan. Siya nga pala, Dante. Pista na bukas. Pumunta ka sa bahay namin, ha? Magpasama ka na lang dito kay Jerry. Doon ka na magtanghalian. Aantayin kita. Sige po, Lola. Salamat. Nang makaalis na si Aling Mona ay sakalang muling naramdaman ni Lolo Dante ang kirot ng sugat niya sa binti. Kaya saglit silang naupo sa tindahang malapit doon. Di nagtagal ay nakita nilang bumalik na ang mga taong humabol sa baboy Ramo at nalaman nila na tuluyan na iyong nakatakas. Itinuloy nila ang pag-iikot sa baryo. Nang makarating sila sa plaza ay maraming tao roon naglalagay din ng banderitas at dekorasyon sa stage. Sa sobrang abala ng mga tao roon, hindi nga nila nalaman ang tungkol sa pagsalakay ng baboy Ramo. Patuloy lang sila sa paghahanda para sa kapistahan. Pero ang higit na nakatawag sa pansin ni Lolo Dante ay ang magandang babae na nasa stage. Kaagad niyang hinatak si Lolo Jerry at binulungan. Pinsan, sino yung babaeng maganda na yun? Ha? Sino ba ang sinasabi mo, Kuya Dante? Yung magandang babae na yun sa stage. Yung mahaba ang buhok na yun at maputi. Si Eva yan. Anak ng kumpare ni Itay. Bakit ba? Ang ganda niya. Maganda nga, kaso ang taran niyan, Kuya. Kaya walang nanliligaw. Palibasa, nakatapos ng nursing, kaya medyo mayabang. Ipakilala mo ako. Gusto ko siyang makilala. Sinabi ko na nga sa'yo kung anong klaseng babae yun. Gusto mo pa rin siyang makilala? Pinsan, kung hindi mo siya kursunada at ayaw mong ligawan, gusto ko siya. Ako nang bahala kung paano didiskarte. Basta, ipakilala mo ko. Sige. Bahala ka. Kamusta, Eva? Ay, nandyan ka pala, Jerry. Halika, tulungan mo kami. Kesa lakad ka ng lakad dyan, isabit mo tong banderitas doon, oh. Sige. Siya nga pala, Eva. Ito si Kuya Dante. Kadarating lang niya galing sa Maynila.
Magbabakasyon siya dito sa atin. Ah, Manileño ka pala. Saan ka sa Manila? Sa Tondo. Ah, kaya pala yung porma mo astig. Ang alam ko kapag sa Tondo ka nakatira, tsak na matapang ka. Kasi maraming siga doon. Kapag duwag ka, hindi ka pwede sa Tondo. Ganun nga din ang pagkakaalam ko eh. Itong si Kuya Dante, kaya pinauwi dito ni Chupilo kasi palagi nasasangkot sa gulo doon. Kalokohan lang yan. Hindi lahat ng galing doon matapang. Kaya hindi mo dapat ipinagmamayabang. Dahil dito sa baryo, ako lang ang matapang dito. Kung gusto mong subukan ng tapang ko, mano-mano tayo ngayon, ano? Kakasa ka ba, ha? Manong, hindi naman ako pumunta dito para makipag-away. Nandito po ako para magbakasyon. Saka, hindi naman ako nagyayabang. Isa pa, hindi ho ako pumapatol sa matanda. Aba, ang yabang mo naman, Parang nakaka-insulto ka para tawagin ako na manong. Gusto mo suntukan na lang tayo, ano? Mang Benji! Lasing na kayo. Umuwi na lang ho kayo at matulog. Hindi naman kami nagyayabang at hindi kami naghahanap ng away. Oo nga naman, Mang Benji. Hindi naman lumalaban eh. Huwag niyo nang pilitin kung ayaw. Wala palang sinabi ang isang to, puro lang forma. Batang tondo pala, ha? Duwag naman pala. Pwe! Pasuray-suray na umalis si Mang Benji. Sinundan na lang siya ng tingin ni Lolo Dante. Matagal siyang nag-isip habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nasa mata niya ang pagkainis pero pilit niyang pinigilan ng kanyang sarili. Kung tutuusin ay kaya naman niyang labanan si Mang Benji pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Paano nga hindi pa rin niya nakakalimutan ang bilin sa kanya ng tiyo pilo niya na huwag nang masangkot sa gulo. Kaya kahit ininsulto na siya ay hindi na siya pumatol. Nang mapansin niyang nakatingin sa kanya si Lola Eva, parang nahiya siya. Paano ay nakakainsulto ang pagtawa niyon? Tapos ay binalingan niyon si Lolo Jerry. Jerry, mukhang gusto nang umuwi ng kuya mo. Samahan mo nang umuwi. Hindi nakakilos sa kinatatayuan na sindak na yata kay Mang Benji. Hindi ako natatakot sa kanya. Umiiwas lang ako sa gulo. May pangako ako kay Chupilo na hindi na ako makikipag-away ulit. At makakabalik ako sa amin kung susundin ko siya. Sus, palusot ka pa. Oo na. Tama naman nga si Mang Benji. Hindi mo pwedeng ipagyabang ang mga ginagawa mong pakikipag-away sa Tondo kung puro lang yun kwento at hindi naman makikita sa gawa dito. Halika na, Jerry. Sa palagay ko, hindi tayo maaaring magtagal dito. Sige. Ayaw kong makipagtalo sa mga taong hindi naman ako lubos kilala. Nang umalis na nga si Lolo Dante ay sumunod na sa kanya si Lolo Jerry. Nang makauwi sila sa bahay, naroon na si Aling Mona at sinabi na kanyang tiyuhin ang ginawa niya kaya natuwa iyon sa kanya. Hindi na rin naglihim sina Lolo Dante, sinabi rin ang ginawa ni Mang Benji pero dahil lasing yun ay hindi nila pinatulan. Kaya sinabi sa kanila ng Tio Ricardo niya na tama lang na umiwas sa gulo. Nang sumunod na araw, kapistahan na. Kagaya ng pinag-usapan nila ni Aling Mona, nagpunta siya sa bahay niyon kasama si Lolo Jerry. Nakita nila ang malaking bakuran nila Aling Mona at mayroon ding mahabang lamesa kung saan nakaupo sa paligid niyo ng mga bisita at nakahain ang mga handa ni Aling Mona. Uy, nandito palang talunan. Wala akong natatandaan na inimbita kita dito. Tama ka nga. Hindi mo ako inimbita sa bahay niyo. Kaya nga dito ako nagpunta sa bahay ni Lola Mona. Tama siya, Apo. Ako ang nag-imbita sa kanya dito ngayon. Ipapakilala pa lang sana kita sa kanya, kaso magkakilala na pala kayo. Oo, Lola Mona. Kilala ko na siya. Isang lalaking mahina ang loob, ininsulto at hinamon, hindi pa pumalag. Naku, Apo, nagkakamali ka nag-akala. Hindi lang siya pumatol kahapon kasi lasing si Benji. Pero napakatapang niya nang iligtas ako sa nagwawalang baboy na mo kahapon. Ganun po ba? Oo. Si Kapitan Ricardo na ang nagsabi na kaya nandito si Dante ay para makaiwas na sa gulo sa Tondo. Kaya nangako siyang magpapakabait na at hindi na makikipag-away. Kaya, Apo, wag mo na sana siyang insultuhin para lang patunayan sa iyo na matapang siya. Sige po, Lola. Sinabi niyo po eh. Di susundin ko kayo.
Oo, ang saya talaga dito sa atin. Tandang mo na. Masyado ka naman bilib sa batang yan. Naniniwala ka ba talaga sa mga sinasabi nila doon sa Tondo? Ay siga yan. Kung hindi niya ako pinatulang kahapon, kasi lasing ako ngayon. Hindi pa ako nakakainom. Gusto kong subukan ang sinasabi mong matapang. Benji, nagkakasayahan ang mga tao ngayong kapistahan. Huwag kang magsimulang gumawa ng gulo. Alam namin na matapang ka. At hindi naman nakikipagkompetensya sa iyo si Dante. Eh, huwag kang gumawa ng gulo. Hindi naman ako gumagawa ng gulo, Aling Mona. Kapistahan naman ngayon. Bakit hindi tayo magpalaro? Sabihin na natin na ang gagawin namin ni Dante ay boxing match. Kung talagang mapilit ka na subukan ang kakayanan ng aking pamangkin, ay pwede naman. Pero ipangako mo na ano man ang mangyari ay wala kayong samaan ng loob. Sige, Kapitan Ricardo. Sports naman ako eh. O ano, Dante? Kakasa ka ba? Katuwaan lang naman. Tio Ricardo, baka mapagalitan ako ni Chupilo. Hindi naman niya malalaman. Isa lang naman itong katuwaan. Sige na, ibinibigay ko na ang pahintulot sa iyo. Napangiti si Lolo Dante kay Mang Ricardo. Bahagya siyang yumuko bilang respeto. Nanggigala niya ang kanyang paningin ay nakita niyang nakatingin sa kanya ang lahat. Naroon din si Lola Eva kaya lihim siyang natuwa. Pinalagutok niya ang kanyang mga daliri tapos ay marahang lumapit sa harapan ni Mang Benji. Nagulat siya nang mula sa plastic na nasa lamesa ay kinuha ang 2 boxing glove. Iniaabot sa kanya ang isang pares noon. Panay naman ang sigawan at kantsawan ng mga taong naroon. Natutuwa ang lahat. Huwag na tayong magsuot ng gloves, Manong. Gusto mo rin naman ng mano-mano. Katuwaan. Huwag na tayong gumamit yan. Para lalong matuwa ang lahat ng mga nandito. Ayaw mong magsuot ng gloves. Sige, kung yan ang gusto mo makikita mo ngayon kung gaano kabilis ang aking mga kamao. Oo, halika na. Tigilan na natin usapang walang saysay. Ang nakikita ko palang mabilis sa'yo, bunganga mo eh. Ganun ba? Pwes, heto na ako. Hey! Ilang mabilis na suntok ang pinakawalan ni Mang Benji. Nailagan ni Lolo Dante ang mga yon pero hindi niya nasalag ang huling suntok niyon. Tinamaan siya sa dibdib kaya napaatras siya. Naramdaman niyang malakas sumuntok si Mang Benji pero hindi siya nagpahalata na nasaktan siya. Kaya nang muling sumugod si Mang Benji, gumanti na si Lolo Dante. 2 malalakas na suntok ang pinatama niya sa sikmura ni Mang Benji. Sa lakas ng pagsuntok niya ay napaluhod yun. Nagpalakpakan naman ang mga taong naroon kaya lalong napikon si Mang Benji. Muli siyang tumayo at sinugod si Lolo Dante pero sinalubong lang siya ng kamaon yun na tumama sa kanyang panga. Sino ka panalalo dyan? Bagsak si Benji! Bagsak! Hindi na nakabangon. Tapos ang kayabangan niya. Oo nga, Lola. Ang lakas nga pala niyang sumuntok. Teka, Lola. Bumangon na si Mang Benji. Dante, panalo ka sa laban. Talagang magaling ka nga. Natalo mo ko. Malakas ka rin sumuntok, Manong. Niyanig mo rin ang buong katawan ko. Kung natamaan mo pa ako ng solidong suntok, tsaka ako ang bumagsak. Oo nga, Mang Benji. Ang bilis ng kamao nyo. Napangiti lang si Mang Benji tapos ay umalis na siya. Paano ay hindi niya matagalan ang malakas na tawanan at palakpakan ng mga taong naroon. Talagang napahiya siya sa harapan mismo ng kanyang mga kababaryo. Bago siya umalis ay pinagsabihan siya ng tiyuhin ni Lolo Dante na kagaya ng kanilang naging usapan bago ang mano-mano, wala dapat maging samaan ng loob. Tipid lang nang umiti si Mang Benji at saka tuluyang umalis. Nagpatuloy naman sa masayang kainan ng lahat ng mga taong naroroon. Napabuntong hininga si Lolo Dante nang makitang inaasikaso na sila ni Lola Eva. Dante, pasensya ka na sa mga sinabi ko ha. Alam mo naman minsan ng mga babae, meron kami mga ugali na hindi maintindihan. Okay lang, Eva. Naintindihan ko. Sabi ni Lola Mona, pumasok kayo sa loob ng bahay kasama si Kapitan Ricardo. Doon na daw kayo kumain. Wow!
parang bigla kang bumait sa kuya ah. Eva, kanina lang taray-taray mo tapos ngayon. Pwede ba, Jerry? Huwag kang maingay dyan kung ayaw mong pingutin ko yung ilong mong matangos. Ikaw naman, hindi na mabiro. Sige na, hindi na ako kikibo. Nang pumasok sa loob ng bahay si Lolo Dante ay sumabay na silang kumain kay Aling Mona sa pagkain. Nang gabing yun, ginanap ang paligsahan ng kagandahan sa plaza at isa sa mga sumaling contestant, si Lola Eva. Napakaganda niya ng gabing yun sa suot na kulay pulang gown. Humanga din si Lolo Dante sa galing magsayaw ni Lola Eva para sa talent portion. Pero hindi pa natatapos ang kasayahan sa plaza, isang malakas na sigaw ang narinig ng lahat na humihingi ng saklolo. Kaya naman napatingin sa isang direksyon ang lahat. Kasunod nyo ay nagpuntahan ang lahat sa direksyong yon at doon nila nakita ang kababaryo nilang si Aling Lorna. Duguan at agaw buhay na. Ayon kay Aling Lorna, isang baboy ramo ang sumalakay sa kanya. Ano bang nangyari dyan? Teka, hindi ba yan si Lorna? Bakit ang dami niyang sugat? Hinarang daw po siya at kinagat ng baboy ramo, Lola Mona. Kaya lang nang dumating kami, hindi na namin naabutan ang baboy ramo. Mabuti na lang pala at dumating tayo kaagad. Kung hindi ay baka napatay na ng baboy ramo na yun sa Aling Lorna. Ibig sabihin ba nito ay bumalik muli ang baboy ramo na yon? Baka gusto niyang mabulag pa din ang isa niyang mata. Buhay pa po si Aling Lorna. Tulungan natin siyang magamot ang kanyang mga sugat. Eva, hindi ba't nurse ka? Magagamot mo ba siya? Oo, makakaya ko siyang bigyan ng first aid bago dalhin sa ospital sa bayan. Buhatin niyo siya at dalhin sa bahay namin. Nandun kasi mga gamit ko eh. Tayo na, Jerry. Sige kuya. Buhatin na natin si Aling Lorna. Maraming dugo na ang nawala sa kanya. Kailangan magamot ang mga sugat niya para mailigtas ang kanyang buhay. Kaagad namang sumang-ayon si Lolo Jerry at tinulungan niya si Lolo Dante para buhatin si Aling Lorna. Nagmamadali silang dinala yun sa bahay ni Aling Mona. Nang makarating doon, inihiga nila sa papag na naroon si Aling Lorna habang si Lola Eva naman ay kaagad na pumasok sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang mga kagamitan sa panggagamot. Kaagad niyang binigyan ng first aid si Aling Lorna pero habang ginagabot niya si Aling Lorna hindi na kinaya ng katawan yun ang maraming sugat. Kaya namatay din. Nataranta si Lola Eva nang matiyak na patay na ang kapitbahay nila. Napaatras siya at napaiyak. Kaagad naman siyang nilapitan ni Lolo Dante. Patay na si Aling Lorna. Hindi siya nakaligtas dahil sa dami niyang sugat. Wala akong nagawa para tulungan siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Halika na. Doon tayo sa labas ng bahay. Puntahan natin si Lola muna. Ipaalam natin sa kanila ang pagkamatay ni Aling Lorna. Anong nangyari, Apo? Ayos na ba si Lorna? Wala na si Aling Lorna, Lola. Patay na po siya. Hindi niya na kinayang maraming sugat sa katawan niya. Kawawa naman ang mga anak ni Aling Lorna. Ang liliit pa ng mga yun. May sakit pa ang kanyang asawa. Paano na mabubuhay ang mga yun? Wala na tayong magagawa kung hindi ang tulungan sila. Sige na, Dante. Buhatin niyo na ulit ang kanyang bangkay para madala sa kanilang bahay. Sige po, Lola muna. Jerry, tulungan mo ulit ako. Kaagad namang sumang-ayon si Lolo Jerry. Pero nang muli silang pumasok sa loob ng bahay, pareho silang nagulat nang makitang wala na sa papag ang bangkay ni Aling Lorna. Pareho silang nataranta at hinanap pa sa loob ng bahay ang bangkay hanggang sa makarating sila sa kusina at nakitang nakabukas ang pintuan. Kaagad silang lumabas doon kung saan nakita nila na tinangay pala ng 2 baboy ramo ang bangkay. Nakasakay iyon sa likuran ng tumatakas na baboy ramo. Kaagad na dinampot ni Lolo Dante ang itak na naroon sa kusina at hinabol ang mga baboy ramo. Si Lolo Jerry naman ay bumalik kina Aling Mona para sabihin ang nangyari, kaya nagkagulo na ang mga tao. Sinundan nila si Lolo Dante sa kakahuyan. Naunang makarating doon si Mang Benji kaya naabutan nila ang 2 baboy ramo. Mag-iingat ka, Dante. Mababangis ang baboy ramo na yan. Tama ka, Manong Benji. Bukod sa mabangis ang mga ito, mga hayop pa sa laman.
Pinatay na nga si Aling Lorna. Gayon ay gusto pang tangayin para kainin. Sige, tigis na tayo. Bawiin natin sa kanila si Aling Lorna. At teka, parang hindi ordinaryong baboy ramo to ha. Dahil ang daming sungay. Ay di kaya aswang ang mga to. Kung aswang man sila, wala akong pakialam. Meron naman akong itak, kaya hindi ako matatakot sa kanila. Sige, labanan natin sila, Dante. Binitiwan nga ng mga baboy ramo ang bangkay ni Aling Lorna at hinarap sina Lolo Dante. Buong bangis na sinugod sila kaya naman pareho silang umilag. Nang makabuelo si Lolo Dante, tinaga niya sa ulo ang baboy ramo. Kaya lang ay sa sungay niyon sa ulo tumama ang kanyang itak kaya nagkaroon ng pagkakataon iyon para masipa niya. Bumalandra siya sa puno. Si Mang Benji naman ay nasuwag ng baboy ramo. Bumaliktad din yun. Bago pa makatayo ay sinugod ulit ng baboy ramo at nakagat sa braso. Nang makita yun ni Lolo Dante, kaagad niyang tinulungan si Mang Benji kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga baboy ramo na makatakas. Dala ang bangkay ni Aling Lorna kaya nang dumating ang mga tao kasama si Lolo Jerry, wala na ang mga baboy ramo. Nasaan ang mga baboy ramo, Kuya Dante? Nakatakas na sila. Hindi namin sila napigilan. Nasugatan pa si Manong Benji. Doon sila tumakbo sa kakahuyan. Napakalakas ng mga yon. Sa palagay ko ay hindi sila talagang baboy ramo. Mga aswang sila na ginagaya lang ang anyo ng mga hayop na yon. May nabalitaan nga ako na ganyang klase ng aswang sa kabilang baryo. Awok daw ang lahi ng mga ganyang aswang. Eva, tulungan mo si Benji. Patuloy na nagdurugo ang kanyang sugat. Tayo na sa bahay, Mang Benji. Kailangan magamot ang mga sugat mo. Dante, tulungan mo siyang tumayo. Tayo na sa bahay. Halika na Manong Benji. Umapit ka sa akin. Nang madala kita sa bahay nila Eva, sumisirat ang dugo dyan sa mga sugat mo. Grabe pala kung makakagat ang baboy ramo, ano? Ang dami niyang ngipin. Bumaunla sa kamay ni Mang Benji. Oo nga. Ay kaya tayo na sa bahay ni Eva. Hindi ko na matagalan ang sakit ng mga sugat ko. Nang makarating sila sa bahay ni na Lola Eva ay kaagad naman iyong nilagyan ng gamot at benda ang mga sugat ni Mang Benji para tumigil na ang pagdurugo niyon. Matapos yun ay umalis na si Mang Benji at umuwi sa kanilang bahay. Kaya umuwi na rin sila Lolo Dante sa bahay nila. Nang sumunod na araw, kumalat ang balita sa buong baryo na kinain ng gumagalang aswang si Aling Lorna at nakagat pa si Mang Benji. Kaya naman binalot ng takot ang lahat ng nasa baryo. Kaya gumawa ng paraan ng tiyuhin ni Lolo Dante para magtatag ng ronda at sinimulan nila iyon ng sumunod na gabi. May mga dalang itak, sibat at mga palakol ng mga tao. Pero gaya ng inaasahan, muling gumala ang dalawang aswang. Parang walang takot ang mga iyon na nagpakita sa mga tao. Ang laki ng mga aswang na to. Kapag tumayo sila, ay halos kasing laki na rin ng tao. Totoo pala mga kwento ni Itay tungkol sa kanila. Nakakatakot pala talaga ang mga aswang. Pero kapag nagpadala ka sa takot, sasamantalahin nilang kainahan mo. Ang mga aswang na to, parang ding masasamang tao. Matatakot nilang mga ito kapag alam nilang lalabang ka. Kaya tayo na. Kuya Dante, aalalayan ko si Itay. Tulungan mo na lang ang iba pa. Iwasan yung makagat ng mga aswang. Magkakasakit din kayo at manghihinang katawan kagaya ni Manong Benji. Umaangil nga ang dalawang aswang na sumugod ang mga yon kaya naman pinigilan yon ng mga taong baryo. Malalakas na pagtaga ang ginawa nila pero sa kunat ng balat ng mga aswang para silang tumataga sa matigas na punong kahoy. Nagagalusan lang ang mga aswang kaya kapag sila naman ang nasuwag na mga yon, bumabaon sa kanilang mga katawan ang matatalim at mahahabang sungay na mga yon. Dalawa sa mga kasama nila ang nabutas ang tiyan ng masuwag na mga aswang na baboy ramo. Dugo ang bumagsak ang mga yon. Kaagad naman silang nilapitan ni Kapitan Ricardo kaya nang muling sumugod ang isang aswang, siya ang nasuwag. Tinamaan siya sa tuhod kaya nawalan siya ng balanse at bumagsak. Narinig ni Lolo Dante ang malakas na sigaw ng kanyang tiyuhin. Jerry! Oh, Ikaw nang bahala kay Tio Ricardo! Kami na nga harap sa mga aswang na to! pero napakakunat ang balat ng mga aswang, Kuya Dante. Paano niyo siya lalabanan? Tandaan mo palagi, Jerry. Sa kahit anong laban,
Lagi mo nga hanapin ang kahinaan ng kalaban. Kaya kung malakas ang kanilang katawan, sa ulo dapat sila binibira. Pero malakas din ang mga sungay nila! Muli ay ngumiti lang ng makahulugan si Lolo Dante. Ayaw niyang marinig ng mga kalaban ng kanyang plano. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang hawak na itak at tumayo siya sa harapan nila Lolo Jerry dahil nakita niya na muling susugod ang isang aswang. Siya na ang naunang sumugod. Nang mag-abot sila ng aswang at suwagin siya ay iniwasan niya yon kaya lumampas sa kanyang aswang. Nang muli iyong humarap sa kanya ay kaagad niyang itinusok sa kanang mata niyon ang itak. Nang maramdaman niyang bumaon yun, ay idiniin pa niya ng husto, kaya bumaon ang talim hanggang sa lalamunan ng aswang. Wala na iyong buhay nang bumagsak. Nang makita ng mga kasamahan niya ang kanyang ginawa, doon din pinuntirya ang aswang. Kaya napatay din nila ang isang aswang. Ang galing mo talaga, Kuya Dante! Tama ka nga! Lahat ng nilalang ay malambot ang mga mata! Ngayong patay ng mga aswang, wala na tayong dapat ipaglala. Halika na. Iuwi na natin si Tio Ricardo. Nabali ang binti ni Itay. Sa sobrang sakit ay nawalan siya ng malay. Papasalin ko na lang si Tio Ricardo. Alalayan doon na lang para maiuwi natin siya. Para maayos ko ang kanyang pilay. Sige, mga kasama! Buhatin nyo na ang iba pa. Dalhin nyo sa bahay ni na Aling Mona para mabigyan ng paunang lunas na Eva. Mas mabuti pa, pati si Tio Ricardo ay doon na rin natin dalhin. Baka bukod sa pilay, ay meron pa siyang ibang pinsalang nakuha. Tayo na! Lahat nga sila ay tumuloy sa bahay ni Aling Mona para hingi ng tulong ni Lola Eva. Nang makarating sila roon kahit malalim na ang gabi, nang marinig ni Lola Eva na may mga tao sa labas ng kanilang bahay, kaagad niyang binuksan ang pintuan at pinapasok ang mga taong nasugatan kasama na ang Tio Ricardo ni Lolo Dante. Kaagad naman silang binigyan ng paunang lunas ni Lola Eva. Ang mga paa ng Tio Ricardo niya ay nilagyan ng malapad na kahoy at binalutan ng benda para hindi na gumalaw ang nabaling buto. Bukas pagsikat ng araw, pwede niyo na silang dalhin sa ospital sa bayan. Salamat, Eva. Mula ngayon, wala na tayong dapat na ipaglala. Napatay niya namin ang 2 aswang. Kaya nga lang ay nasugatan ang iba nating mga kasamahan. Oo nga naman, Eva. At yun ay dahil kay Kuya Dante. Siya ang nakaisip ng paraan kung paano tatalunin ang mga aswang. Ganun ba? Nako, mabuti naman kung ganun. Pwede na ulit tayong makapaligo sa ilog ngayong ligtas ng baryo sa mga aswang. Totoo ba ang narinig ko na patay na ang 2 aswang na pumatay kay Lorna at kumagat kay Benji? Totoo po yun, Aling Mona. Wala na mga aswang, kaya wala na tayong dapat ay pag-alala. Pareho silang nagbulag ang mga mata dahil kay Kuya Dante. Talagang maaasahan at matapang ka, Dante. Sa una pa lang nating pagkikita ay iniligtas mo na ako. Ngayon naman ay maraming taong natulungan mo nang mapatay ang mga aswang. Naku, Lola Mona. Masyado niyo naman akong pinupuri. Hindi lang naman po akong pumatay sa mga yon. Kaming lahat po. Nasaktan pa nga po sila eh. Oo, tama ka nga dyan. Ang mahalaga ngayon ay tapos na. Tapos na ang kasamaan nila. Ricardo, napakapalad mo sa pagkakaroon ng pamangkin na kagaya ni Dante. Ngumiti lang ng matipid ang Tio Ricardo ni Lolo Dante. Nang sumikat na ang araw, lahat ng nasugatan ay dinala sa ospital para ma-confine doon. Ilang araw ding tumagal doon sina Lolo Dante tapos ay inuwi na nila sa baryo ang Tio Ricardo niya para doon na lang tuluyang magpagaling. Nang sumunod na araw, itinuloy na nina Lolo Dante ang naudlot nilang plano dati na maligo sa ilog at manisid ng dalag at hito. Pero nang makarating sila sa ilog, naroon sina Lola Eva at iba pang dalaga. Naglalaba ang mga yun. Hoy, grabe kayo ah. Mabait naman talaga ako. Nagiging suplada lang ako sa mga taong hindi ko gusto. Pero kasi si Dante talagang matapang at gwapo. Hoy, parang narinig ko yata na pinag-uusapan niyo ako ha. Kaya pala habang papunta kami ni Jerry dito ay ilang ulit na akong nasamid. Eto kasi mga kababaryo natin tinutokso ako eh.
Bigla daw akong bumabait kapag nandyan ka. Eh mabait naman talaga ako, basta mabait din ang kaharap ko. Yung nga din ang napansin ko eh. Pero ngayon talagang mabait ka na. Ikaw talaga, Jerry, mahilig kang asarin ako ha. Hindi na ngayon, Eva. Kasi magagalit sa akin ang Kuya Dante ko. Kaya, peace be with you na. Taka, sandali Jerry. Mabuti na lang at dinala natin ang pana sa isda. Magagamit nating panlaban sa aswang. Anong aswang? Akala ko ba napatay niyo na kagabi ang aswang? Oo, 2 aswang na ang napatay natin kagabi. Meron pa ba liban sa kanila? Ganito ang pakiramdam ko kapag merong kaaway sa paligid. Siguro ay nasanay na lang ako nung nasa tondo pa ako. Manda kayo. Meron talagang nakatingin sa atin. Pinatay niyo ang mga kalahi namin. Kaya magbabayad kayo. Lahat ng nandito sa baryong to, 2 bagay lang ang pwede niyong pagpilian. Maging kaaway o kakampi namin. Nasaan ka? Magpakita ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Huwag kang mayabang bata. Hindi porket nakapatay ka ng kalay ko, ay magagawa mo yon sa lahat ng pagkakataon. Sa oras na to, ay mamamatay kayo! Maya-maya lang dumating si Aling Mona na may kasamang 2 lalaki. Kaya naman nang makita yon ng aswang ay napilitan yung umalis dahil tiyak na marami na siyang makakalaban. Sinabi ni na Lola Eva kay Aling Mona ang nangyari kaya naman noon din ay umalis na sila sa ilog. Muling nag-usap-usap ang mga tao para muling magronda. Dahil hindi pa gumagaling ang pilay ng tiyuhin niya, sila na lang ni Lolo Jerry ang sumama sa mga tao sa pagro-ronda sa kanilang baryo ng gabing yun. Hindi nila nakita ang mga aswang pero nalaman nila na mayroon silang mga kababaryo na nawawala. Kaya nang sumunod na araw nagkaroon ulit ng meeting sa plaza ang lahat. Inakala nating lahat na sa pagkamatay ng 2 aswang ay tapos na ang lagim. Hindi pa pala. Sadyang marami pala sila kaya kailangan pa rin natin ang dobling pag-iingat. Oo nga po eh. Unang nawala si Aling Lorna. Ngayon naman nawawala na din sina Aling Esther at Mang Kiko. Ibig mong sabihin ay nakuha na rin sila ng mga baboy ramo. Ay hindi, mga aswang pala. Ay, oo. Ganun na nga ang nangyari. Parang nagagalit ang mga lahi ng aswang dito sa ating baryo. Ay, kaya bukas pagsikat ng araw ay aalis na ako dito. Nakakatakot na dito sa atin. Bakit ka naman naalis Manong Benji? Pwede naman tayong gumawa ng paraan para pigilan ang mga aswang na yun. May sakit na ako, Dante. Sobrang hina na ng katawan ko. Wala na akong may tutulong sa mga kababaryo natin. Hindi nakakayanin ang katawan ko. Saan ka naman pupunta, Mang Benji? Patuloy lang ako magpapagamot sa ospital. Kasi nitong mga nakarang araw, hindi ko na maintindihan ang timplada ng katawan ko. Kailangan ko muna magpalakas. Kapag magaling na ako, babalik din naman ako. Sige na, alis na ako. Sige po, Mang Benji. Kailangan niyo talaga magpagamot sa ospital. Mag-iingat po kayo. Nang sumunod na gabi, pinatawag ni Aling Mona si Lolo Dante kaya nagpunta siya sa bahay niyon. Tatarangkahan pa lang, sinalubong na siya ni Lola Eva. Nang makapasok sa loob ng bahay ay marahan siyang naupo sa upuang naroon. Si Lola Eva naman ay pumasok sa kwarto ni Aling Mona. Nang lumabas na ang dalawa, mayroong dalang mahabang itak si Aling Mona na nakalagay pa sa bayna. Ibinaba niya sa ibabaw ng lamisita sa harap mismo ni Lolo Dante. Hindi naman kaagad nakakibo si Lolo Dante. Tiningnan lang niya ang mahabang itak tapos ay muling tumingin kay Aling Mona. Tignan mo ang itak na yan, Dante. Ang haba, di ba? Oo nga po. Parang ipinasadyang ipagawa. Pwede ko po bang hawakan? Oo, pwede. Kaya ako nga inilagay sa harapan mo para makita mo siya. Sige, alisin mo ang bayna para makita mo kung anong itsura niya. Napakaganda ng itak na to, Lola Mona. At mukhang ang talim. Hindi siya gaanong mabigat. Hindi kagaya ng itak niyo dyan sa kusina. Saglit ko palang nahawakan ay nanghawit ng aking kamay. Gusto mo bang gamitin yan kapag nagro-ronda? Pwede ko yung ipahiram sa'yo. Pwedeng ikaw na munang mag-ingat yan hanggang nandito ka sa baryo.
Opo, Lola. Gusto kitong gamitin. Kaya lang, Kaya lang ay ano? Nag-aalangan ka bang gamitin, ha, Dante? makakaya po ba nitong patay ng mga aswang na yun? Sa tingin ko kasi, malalakas ang mga yon. Hindi nga siya tinablan ng tagain ko. Sobrang lakas ng ginawa ko pero parang tumalbog lang sa kanyang sungay. Benditado ang itak na yan, Dante. Ginagamit yan noon ng namatay kong asawa. Dati kasing naging manunugis siya ng aswang dito. May 10 taon na rin ang nakakaraan. Ibig bang sabihin ay nagkaroon na ng aswang dito, Lola Mona? Oo, Dante. At ang itak na yan ang umubos sa kanila. Gamit ng namayapa kong asawa. Matagal ko yang itinago at iningatan. Pero ngayon ay inilabas kong muli. Para minsan pa ay maging armas laban sa mga aswang. Sige po. Kung ipagkakatiwala niyo sa akin ang armas na to, gagamitin ko ito laban sa kanila. Siguro naman ay maiintindihan ako ni Chupilo kung bakit muli akong masasanggot sa gulo. Oo, Dante. Kahit masangkot ka sa kaguluhan ngayon, tsak na hindi magagalit ang tiyuhin mo sa Tondo. Bagkus ay ikakarangal ka pa niya dahil may kabuluhan ng pakikipag-away mo. Oo, tama ka nga, Eva. Mula ngayon, kumanda sa akin ang mga aswang na yon. Tatapusin ko ang kasama nila gamit ang itak na to. Sige po, Lola Mona. Tutuloy na po ako. Sasama ko kina Tio Ricardo sa pagroronda. Mag-iingat ka, Dante. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Lolo Dante kay Lola Eva, tapos ay tuluyan na siyang lumabas ng bahay. Napansin niya na maliwanag ang buwan ng gabing yun, kaya may tanglaw siya sa paglalakad sa kalsada. Nang mapatapat siya sa malaking puno na akasya ay naramdaman niya na parang mayroong nagtatago roon nang makitang paparating siya. Narinig din kasi niya ang mga nabasag na piraso ng tuyong sanga ng akasya na parang natapakan. Kaya naman inilabas na niya sabay na ang mahabang itak. Kumislap ang talim yun ng tamaan ng liwanag ng buwan. Saka niya hinarap ang malaking puno ng akasya. Alam ko! Nagtatago ka dyan sa likuran ng akasya! Naghihintay ka ba ng mabibiktima? Lumabas ka na! Tama nga ang hinala ko. Nagtatago ka nga dyan. Ngayon, alam na namin na hindi lang kayo ordinaryong mga baboy ramo. Mga aswang kayo! Pwes, nagkamali ka ng inapangan! Kuya Dante, teka. Awok ba yan kaharap mo? Oo, Jerry. Ang loko na to. Gusto pa akong biktimahin? Pwes, malalaman ko ngayon kung totoo ang sinasabi sa akin ni Lola Mona. Sige, aswang! Sumugod ka na! Dahil kung hindi, ako ang susugod sa'yo! Tulungan na kita, Kuya Dante. Diyan ka na muna, Jerry. Magbantay ka sa paligid. Baka may kasama pang isang to. Subukan ko lang ang itak na to. Kung may magagawa nga laban sa isang aswang. Sumang-ayon naman si Lolo Jerry sa sinabi ni Lolo Dante. Mahigpit niyang hinawakan ang sibat at nagbantay sa paligid pero paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang paglalaban ni na Lolo Dante at ang aswang. Buong bangis na sumugod ang aswang. Nanlilisik ang mga mata habang nakaumang ang matutulis na sungay. Gusto niyo na suwagin si Lolo Dante pero hindi niya nagawa dahil sinalubong siya ng matalim na itak ni Lolo Dante. Nang tamaan niyo ng sungay ng baboy ramo na putol yun kaya ang talim ng itak ay diretsong bumaon sa ulo ng aswang. Kaya bumagsak yun habang tumatagas ang dugo. Sinamantala naman iyon ni Lolo Dante. Muling tinaga ang aswang. Napugot ang lieg ng aswang. Kuya Dante, nagawa mong patay ng aswang gamit ang itak na yan. Ang galing mo. Totoo nga ang sinabi ni Lola Mona. Kakaiba nga ang itak na to. Mabisa siyang panlaban sa mga aswang. Teka, tingnan mo, Kuya Dante. Nawala na yung bangkay ng baboy ramo. Tao nang naroon. Isa siyang lalaki. Kapag namatay ang isang aswang, kahit anong naging kaadyuan niya ay babalik pa rin siya sa pagiging tao. Lola Mona, itong itak, napakatalim niya. Nagawa kong putulin ang sungay ng awok at diretsyong bumaon sa ulo niya. Kaya nang hina siya at napatay ko. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na ang epekto ng benditadong itak sa mga aswang
Sino mang kampo ng kadiliman ang tagain mo ay tsak natatablad. Kapag nasugatan sila, makatakas man ay baliwala na. Kasi hindi nagagaling ang kanilang mga sugat. Kung ganun, pwede rin silang mamatay kapag hindi na gumaling ang sugat nila? Oo. Ang sugat na yun ay mabubulok at unti-unting malalaso ng kanilang katawan na magdadala sa kanila sa kamatayan. Lason? Tama! Cherry, kailangan natin ng lason. Naalala ko na ang mga gamit namin sa tondo. Yung mga armas namin doon. Yung pana na ibinabala namin sa tirador. Anong pana na ibinabala sa tirador? Pwede natin yung gamitin na malakas na armas. Isasalang natin sa apoy ang talim na yon hanggang sa magbaga. Pagkatapos, ilulubog sa lason. Kaya kapag tinama ng ating galaban, 5 minuto lang patay na. Ha? Parang tuklaw ng cobra pala yun? Ganun mismo ang mangyayari. Kaya gagawa tayo ng ganun. Para malayo pa lang ang aswang, ay nagagawa na natin ang unang pag-atake. Kung hindi tatamaan at makakalapit sa atin, ay saka natin gagamitin ang mga itak. Pero makunat ka ang mga balat ng awok, di ba? Tanging ang mga binditadong armas lang ang makakasugat sa kanila. Kaya nga gagawa tayo ng ganun para ang mga mata nila at bibig ang titirahin natin. Tsak natatabla ng Indian pana ang mga parteng yun ng awok. Nang sumunod na araw ay naganap sila ng mga mahahabang pako na 1 dangkal ang haba. Kumuha si Lolo Dante ng martilyo at pinalapad niya ang dulo niyon at nilagyan ng sima. Tapos ay kumuha siya ng sako. Hinimay niya ang bawat hibla niyon tapos ay pinagsama-sama at itinali sa kabilang bahagi ng matulis na pako para yun ang magsilbing buntot at panimbang ng mahabang pako na may sima. Tapos ay gumawa siya ng tirador na nilagyan ng makapal na goma. Nang matapos na niya yun, ibinala niya sa tirador ang mahabang pako at pinalipad yun papunta sa isang malaking puno ng saging. Mabilis yung lumipad at bumaon sa puno. Kaya naman napahanga si Lolo Jerry. Wow! Ayos pala yung Kuya Dante. Maganda nga pala itong ganitong armas. Nakita mo na kung paano natin gamitin, ha? Sige, tulungan mo kong gumawa ng maraming bala nito para mayroon tayong magamit laban sa mga aswang. Sige, kukunin ko pang isang martilyo doon. Saka yung lalagyan ng mga pako ni Itay. Marami pa doon na mahahaba at malalaking pako. Kahit bakal na mahaba, putol-putulin na lang natin. Basta kasing taba lang ng pako, ha? Mahirapan kasi ang goma na paliparin yun ng mabilis kapag masyadong malaki ang bala. Oo, saglit lang at meron doon. Kukunin ko lang. Gusto ko rin na magkaroon ng ganyang armas. Magandang araw, Dante. Anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng mga bala ng pana. Magagamit namin ito sa pagroronda. Siya nga pala, bakit nandito ka? Di ba ngayon ko titingnan ang paa ni Mang Ricardo? Nasaan ba siya? Nandiyan sa loob. Sige na, tumuloy ka na. Sige. Nga pala, pinabibigay sa'yo ni Lola mo ng bote ng langis na ito. Palagi mo raw ipahid sa talim ng itak. Anong klaseng langis ba ito? May sangkap yan na bawang at asin, tsaka dinikdik na dahon ng kalamansi. Mabisa daw yung panlagay sa talim ng mga itak at kung masusugatan ka at makalmot ng aswang, pwede yang ilagay sa sugat para ilabas ang kamandag. Ganun ba? Sana pala binigyan na natin dati si Manong Benji para gumaling sana agad ang sugat niya. Bagong gawa lang yan ni Lola. Wala pa yan nung nakagat si Mang Benji. Sige, titingnan ko si Mang Ricardo. Eva, kung sakaling matapos na ang problema natin sa mga aswang, pwede ba kitang ligawan sa bahay niyo? Sige, pwede naman. Ikaw lang naman tong mabagal kumilos. Ay, may lalaki talaga na matapang pero torpe naman. Teka, may sinasabi ka ba? Ha? Parang narinig ko na may binubulong ka eh. Wala. Sabi ko gwapo ka sana kaso bingi ka. Napakamot na lang ng ulo si Lolo Dante. Tiningnan na lang ang palayo na si Lola Eva tapos ay itinuloy na niya ang ginagawa. Nang bumalik si Lolo Jerry, marami nang dala na mahahabang pako at tinulungan na niya si Lolo Dante para gawing bala ng tirador ang mga yon. Naubos ang maghapon nila sa paggawa ng bala ng tirador. Nalagyan na rin nila ng laso ng mga yon at inilagay sa isang maliit na bag.
Gumawa pa din sila ng isang tirador para naman yun kay Lolo Jerry. Hindi mo na pwedeng hawakan ang talim ng pana, ha? May laso ng mga yon. Iwasan mo ring masugatan ka. Eh kung hindi, magiging biktima ka ng sarili mong armas. Oh, heto ang isang palason na walang lason. Ito ang gamitin natin para matutunan mo paggamit. Sige Kuya Dante, sisimulan ko na mag-ensayo. Marunong naman akong gumamit ng tirador eh. Ang pagkakaiba lang ngayon ay pana na ang bala at hindi bato. Aba, mabuti yan. Sige, simulan mo na pag-ensayo. Mamayang gabi sasama ulit tayo sa pagroronda. Nang muling ang kumalat ang dilim, sumama sina Lolo Dante at Lolo Jerry sa mga taong nagroronda. Tig-isa na sila ng dala ng maliit na bag kung saan doon nakalagay ang mga balang palaso ng tirador nila. Kagaya ng dati, dala pa rin ni Lolo Dante ang benditadong itak. Nakalagay yon sa baina at isinabit niya sa kanyang likuran. Hawak niya ang tirador at ang palasong pako. Nagpatuloy sila sa pag-iikot sa buong baryo. Hanggang sa makarinig sila ng malakas na sigaw ng kanilang kababaryo na humihingi ng tulong. Kaya nang marinig nila yon ay nagmamadali silang nagpunta patungo sa isang bahay na yari sa kahoy at pawid at naabutan nila na palabas pa lang doon ang aswang. Mga kasama, hayo ng awok. Isa na naman sa ating mga kababaryo ang pinatay niya. Kaya dapat lang napatay natin siya. Tama si Kuya Dante, patay ng salot. Sige, tingnan natin kung sino ang mamamatay ngayon. Hindi kami natatakot sa inyo. Mas malalakas ang lahi namin kaysa sa mga tao. Pagkain lang namin kayo! Kuya Dante, hindi lang pala isang aswang. Meron pa pala siya mga kasama. Tingnan ninyo, naglalabasan na sa dilim. Sinasabi ko na sa inyo, hindi nyo mauubos ang aming lahi. Ang mga napatay nyo ay ilan lamang sa kauri namin. Pero kaya namin yung palitan kahit ilan. Kaya naming magparami ng kalahi. Kung ganon, babaguhin ko ang paniniwala nyo na yan. Gusto kong malaman mo na tayong lahat dito, iisa lang ang buhay. Aswang man o tao ay mamamatay. Hindi kayo pwedeng maghari-harian dito. Minamaliit tayo ng hangal na to. Ipakita natin sa kanila na dapat nila tayong katakutan. Patayin silang lahat! Jerry, ngayon mo ipakita ang natutunan mo. Habang malayo pang kalaban, gamitin natin ang pana. Alam mo nang ibig kong sabihin. Oo Kuya Dante, alam ko na ang gagawin ko. Hayaan na sila! Laban na! Kaagad nga na sumugod ang dalawang awok habang palapit at nakanganga ang mga bunganga na handang mangagat pero sinalubong lang sila ng mga palasong pako. Tumama ang palaso ni Lolo Jerry sa bunganga ng awok at ang palaso naman ni Lolo Dante ay tumama sa mata ng awok kaya parehong natigilan ng mga yon. Parang naging estatwa habang nanginginig ang mga katawan. Ang malakas nilang pag-angil noong una ay unti-unting humina at di nagtagal, magkasunod na bumagsak. Parehong namatay. Dahil doon ay nagulat ang iba pang mga awok na naroon pero sa halip na matakot, lalong nagalit ang mga yun. Mga kasama, huwag kayong matakot sa kamatayan. Huwag niyong kakalimutan na namatay na tayo dati pero muli tayong nabuhay dahil sa likas na kamandag ng ating uri. Kapag naging kalain na natin ang mga tao sa baryong to, yun na ang katuparan ng plano ng ating pinuno. Yun pala ang plano nila. Kaya pala tinatangay nila ang mga bangkay. Nagpaparami sila ng kauri para sakupin ang buong baryo. Nagkakamali ka dyan. Pili lang sa baryong to ang gusto naming maging kauri. Karamihan sa mga bagong kauri namin ay galing sa ibang baryo. Sa pagbibilog ng buwan, magiging ganap na silang aswang at sasalakayin namin ang baryong to. Lahat kayo mamamatay at hindi na mabubuhay. Kakainin namin ang inyong mga puso! Anong kasalanan sa inyo ng baryong ito? Bakit ganyan na lang ang galit ninyo? Ang mga tao sa baryong to ang naging dahilan ng pagkalipol ng mga unang lahi ng awok.
Lahat ng awok noon ay pinugutan nila ng ulo. Pero may isang nabuhay at iyon ang aming pinuno. Ngayon, nagbalik siya para magiganti. Mas malakas kami ngayon. Kahit mamatay ang mga yan ngayon, muling mabubuhay! Nagkakamali ka dyan, Aswang! Sinabi ko na sa inyo, isang beses lang pwedeng mabuhay ang tao! O kahit man aswang! Yan din ang gusto kong sabihin sa inyo. Bakit hindi nyo tingnan muli kung sino ang napatay niyong awok? Para maging malinaw sa inyo ang sinasabi ko. Kuya Dante, tingnan mo. Hindi ba't si Mang Kiko at Aling Lorna to? Bakit sila naging awok? Yan ang gusto kong sabihin. Namatay na ang dalawang yan. Pero muli silang nabuhay dahil sa kamandag ng awok. Kaya kahit ilang ulit nyo kaming pagpapatahin, ay muli kaming mabubuhay. Tingnan nyo, ilang minuto lang ay babangon na silang muli para patahin kayo. Hindi na sila mabubuhay, Angal! Dahil nilalamon na ng lason ang kamandag na sinasabi mo. At kung mabuhay man sila, meron pa naman akong itak na pwedeng gamitin sa inyo. Punta kayong lahat sa akin! Visit ka! Alam mo na pala kung paano ko kontrahin ang kamandag namin! Oo! Kaya tatapusin ko na ang kasamaan ninyo! Humanda kayong lahat! Yeah! Salubungin niyo ang hangal na yan! Patayin silang lahat! Tayo na mga kasama! Tulungan natin si Kuya Dante! Sugod! Nang sumugod sina Lolo Dante at Lolo Jerry para harapin ang iba pang aswang ay sumunod na rin ang iba nilang mga kasama. Galit at puot ang naramdaman ng mga tao dahil sa paglapastangan ng mga aswang sa mga kababaryo nila matapos biktimahin at patayin ay muling mabubuhay sa ibang katauhan. Isa ng halimaw na awok. Sabay-sabay nilang nilabanan ang mga awok. Dalawa pa doon ang napatay nila kaya naman nakaramdam ng takot ang dalawa pang aswang. Kaya tumakas na ang mga iyon. Natuwa naman ang lahat ng naroon. Kuya Dante, tumakas ang mga aswang! Natakot sila sa atin! Hindi sila natakot, kaya sila umalis, Jerry. Ginamit lang nilang pagiging tuso nila. Alam nila na tagilid sila ngayon. Pero meron tayong mga armas na pwedeng pumatay sa kanila. Pero babalik at babalik ang mga yon para gumanti. Pero sa susunod nilang pagsalakay, magiging maingat na sila. Ganun ba yun? Ibig sabihin mula sa gabing ito, ay dapat pala na lalo tayong maging handa at dapat na mag-ingat. Tama ka. Tsak na babalik pang mga yon. Hindi sila makakatis ng gutom. Kaya lalabas ulit sila at mambibiktima. Dalawa na ngayon ang magiging dahilan ng pagsalakay nila. Ang gumante at tumanap ng pagkain. Anong gagawin natin sa bangkay ng aswang na to? Dali natin sa plaza para makuha ng mga kamag-anak nila at mabigyan sila ng maayos na libing. Tayo na. Malapit na rin sumikat ang araw. Dinala ni Lolo Dante sa plaza ang 4 na bangkay. Inihiga sa mga lamesang naroon kaya nang sumikat ang araw ay nagpuntahan doon ang mga tao. Nakita ni Lolo Dante ang hinagpis at pagluha ng mga taong nawalan ng minamahal. Bawat pagsigaw at pagtangis ng mga yon na kanyang naririnig ay kumukurot sa kanyang puso. Paano ay naalala niya ang mga panahong nasa ganoon din siyang sitwasyon. Nakahiga ang ina at ama niya. Walang buhay at parehong duguan. Bata pa siya noon kaya hindi malinaw sa kanyang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Tumalikod siya kasi nararamdaman niyang unti-unti nang tumutulo ang luha niya. Yun ay dahil awang-awa siya sa mga anak ni Aling Lorna na naiwanan. Noon naman dumating sina Aling Mona at nakita siya. Dante, umiiyak ka ba? Oo, Eva. Kasi naawa ko sa bata. Nawalan sila ng ina. Kanyang edad din ako nang naulila sa mga magulang. Paano niyo silang nabawi? Hindi ba't nabiktima sila ng mga aswang? Bakit buo pa rin ang mga katawan nila? Lahat pala ng napapatay ng awok na hindi nila kinain ng mga puso at lamang loob ay muling nabubuhay. At sa kanilang pagkabuhay na muli,
ay isa na silang ganap na awok. Kung ganon, mismong mga kababaryo na pala natin na naging aswang na awok ang ating mga kalaban. Tama kayo, Lola Mona. Nagiging aswang sila kapag nabuhay na. Pero ang mga to, hindi na muling mabubuhay dahil humalo na sa dugo nila ang lason. Diyos ko, ang akala nating lahat ay kinakain sila ng awok kapag nawala sila. Ginagawa lang pala silang kauri niyon. Malaki ang galit ng mga awok sa ating baryo dahil ang mga unang lahi daw nila ay inubos ng mga taga rito. Lahat ay pinugutan ng ulo. Totoo po ba yun? Oo. Noon ay meron ng mga awok dito. Ang lahi ni Delphine. Marami siyang naging alagad. Pero ang aking asawa, kasama ang iba pang manunugis ay inarap sila ng walang takot. Napatay silang lahat at pinugutan ng ulo para hindi na mabuhay. Isa ring manunugis sa mga magulang mo, Dante. Ang mga magulang ko po, dating manunugis ng aswang? Oo. Matatapang ang iyong mga magulang. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit matapang ka rin at maprinsipyo. Pati ang mga magulang ni Eva, lumabad sa mga aswang noon. Natatandaan ko po ang ganitong tagpo nung 7 taon ako. Ibig bang sabihin, may kaugnayan din sa aswang ang pagkamatay nila? Sa huling laban nila sa mga awok, bagamat nalipol nila ang mga yon, ay nagtamo sila ng malubang mga sugat, kaya nasawi sila. Kaya ako na ang nagpalaki kay Eva. At ikaw naman ay pinalaki ng mga tiyuhin mo. Lola, hindi niyo sinasabi sa akin ang mga bagay na yan. Ngayon ko lang din narinig sa inyo. Kaya ba nung bata ako, pinaturuan niyo akong humawak ng sibat at itak? Oo, Apo. Dahil tumatanda na ako. Gusto ko na kahit mawala ako ay magagawa mong protektahan ang sarili mo. Siya ka pala, Dante. Yung itak na ibinigay ko sa'yo, sa itay mo talaga yon. Ang itak ng asawa ko ay naroon sa bahay at talagang iniahanda ko yan para kay Eva. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat, Lola Mona. Kaya pala maaga din akong naulila sa mga magulang. Yung palang dahilan. Isang bagay na hindi rin sinasabi sa akin ng mga tiyuhin ko. Maaaring naghahanap lang din sila ng tamang panahon para sabihin sa'yo. At isa pa nga pala, ngayong napag-usapan na rin ang tungkol sa mga bagay na yan, sasabihin ko na rin na ang mga magulang nyo ay magkaibigan. Bata pa kayo ay nagkasundo sila na kayong dalawang maging mag-asawa pagdating ng araw. Kami po ni Dante, ipinagkasundo ng aming mga magulang? Oo, kaya ka natuwa ako nang bumalik na siya at iniligtas pa niya ako sa una naming pagkikita. Kaya magaan ang loob ko sa kanya, Apo. Siya ang pinili ng itay mo para sa'yo. Lola Mona, ang totoo po niyan kami ni Eva ay... Ayaw mo ba sa apo ko? Aba hindi pwede yan. Ang kasunduan ay kasunduan. Hindi matutuwa ang mga magulang niyo sa kabilang buhay. Mahal ko po ang iyong apo. Hindi ko lang masabi sa kanya kasi naghihintay pa ako ng magandang pagkakataon. Nang marinig ni Aling Mona ang sinabi ni Lolo Dante, natuwa yun. Kinuha niyo ng mga kamay nila Eva at pinaghawak sila matapos ay iniwanan na sila ni Aling Mona para puntahan ang mga bangkay na naroon. Matagal nang nakatingin si Lolo Dante kay Eva. May ngiti sa kanyang labi habang hawak niya ang kamay ni Eva. Malakas ang tibok ng kanyang dibdib. Si Eva naman ay namumula ang mga pisngi habang nakatitig din kay Lolo Dante. Di nagtagal ay kumilos ang mga kamay ni Lolo Dante. Hinawi niya ang mahabang buhok ni Eva patungo sa likuran ng tenga. Ngayon, alam ko na ang lahat. Lalo lang tungkol sa atin. Alam mo na rin na mahal kita. Magpapaalam ako sa iyo. Bakit magpapaalam ka? Aalis ka ba? Oo. Kailangan kong hanapin ang kuta ng mga awok. Hindi matatapos ang paghahasik nila ng lagim hanggat hindi namamatay ang kanilang pinuno. Pero asahan mo, kapag pinalad akong makabalik, hindi na tayo maghihiwalay. Pero delikadong iniisip mo. Mahirap kung ikaw mismong pupunta sa kuta nila. Baka mapatay ka nila. Narinig ko sa bibig na rin ng mga awok
na ilang araw pa bago tuluyang mabuhay ang mga nabiktima nila. At yun ay ang pagbibilog pa ng buwan. Hindi ko na sila bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Kung gano'n ay sasamahan kita. Alalahanin mo na magkasamang lumaban noon ang ating mga magulang. Kaya ngayong panahon natin, maaari din tayong magsama. Wag na. Delikadong lakad ko. Basta pangako ko sa'yo. Kapag nakabalik ako ng buhay, hindi na kita iiwanan. Saka nandito naman ako, Eva. Hindi ko pababayaan ang Kuya Dante ko. Ganito na lang. Magsasama kami ng ilang mga tao. Kapag nalaman namin ang kuta ng mga awok, ay mag-uutos kami ng isang tao para humingi ng tulong. Ihanda mo ang mga tao rito na handang tumulong at lumaban. Sige, yun ang gagawin ko. Mag-iingat sana kayo palagi. Jerry, alam kong pagod pa ang lahat at puwit kagabi. Pero ito ng magandang pagkakataon para hanapin natin sila. Malaki ang magiging pag-asa nating manalo kung maliwanag ang paligid dahil hindi makakapagtago ang mga awok. Tama ka, Kuya Dante. Sige, kukuha pa ako ng 3 nating makakasama. Bago tuluyang umalis si Lolo Dante, yumakap sa kanya si Eva. Nang mga sumunod na araw, nagpatuloy silang hanapin ang mga awok sa kanilang baryo. Ang mga masusukal na kakahuyan ay kanilang pinuntahan para hanapin ang mga aswang. Wala silang nakita, kaya binagtas nilang paligid ng ilog hanggang sa makarating sila sa paanan ng bundok kung saan nakita nila ang isang lumang bahay kubo. Pawid ang dingding ng kubo. Ganoon din ang bubungan. Nakita rin nila ang isang babae at isang lalaki na naroon na parang mag-asawa. Nang makita sila ng mga iyon ay biglang pumasok sa kubo. Kaya naman kinutuban na sila ng mga awok ang mga iyon. Nagmamadali silang lumapit sa kubo. Itinaas kaagad ni Dante ang bintana niyon habang hawak ang tirador niya. Wala na sila sa loob. Saan nagpunta ang mga yon? Nakatakas na sila, Kuya Dante. Winasak nila ang digdig dito sa kabilang bagay para makalabas sila. Tayo na. Habulin natin sila. Mga aso ang mga yon. Kaya natakot at tumakbo. Tama ka. Hindi sila tatakbo kung wala silang kasalanan. Tama ka nga. Hayo na mga awok. Sundan natin. Paakyat sila sa bundok. Mukhang tama ang lugar na binabagtas natin. Alam ko ng ganyang galawan ng mga kaaway. Kagaya sa Tondo, bago ka makalapit sa teritoryo ng kalaban, ay mayroong mga lookout o bantay na siyang magpapahabol at tatakbo para pumasok ka sa bitag nila. Kung ganoon, ay ano ang gagawin natin? Hindi tayo dapat maging padalos-dalos. Masyadong tuso ang mga awok. Kaya kailangan din nating maging maingat. Tayo na, sundan natin sila. Kapag tsak na nga tayo na ito ang daan papunta sa lugar nila, ay isa ang kailangang bumalik para malaman ito ni Eva. Maingat nga nilang sinundan ng dalawang awok hanggang sa matanaw nila na mayroon na namang isang kubo sa di kalayuan. Doon tumigil sa pagtakbo ang mga awok at mula sa loob ng kubo isang awok pang lumabas kaya kagaya ng naisip ni Lolo Dante, isa sa mga kasamahan nila ang bumalik para humingi ng tulong. Nang makita nila na nagkanya-kanyang takbo ang mga awok ay kaagad silang bumuo ng plano. Naghiwa-hiwalay sila para lilangin tayo. Baka iniisip nila, maghihiwalay din tayo para isa-isa tayong mapatay nila. Pwes, hindi tayo sasakay sa laro nila. Kailangan mayroon tayong sariling paraan. Anong plano mo, Kuya Dante? Ganito, ako ang mauna at back up ko kayo. Ako nang bahala sa harapan. Kayo nang bahala sa mga aswang na sasalakay mula sa aking likuran. Maliwanag ba? Sige, maganda nga yan. Talasan niyo mga mata niyo. Madalas tuso ang kalaban. Hindi lumalaban ng parehas. Laging patraidor. Kaya huwag lang akong bantayan ninyo. Isa sa inyo ang tumingin din sa likuran niyo. Sumang-ayon naman sina Lolo Jerry sa sinabi ni Lolo Dante. Kaya nang lumantad na sa pinagtataguan si Lolo Dante ay nanatiling nagtatago sa likuran ng malalaking puno sina Lolo Jerry. Nagpatuloy sa paglakad si Lolo Dante.
Hawak niya ang palaso na nakakabit na sa tirador. Naging mailap ang kanyang mga mata habang humahakbang palayo kina Lolo Jerry hanggang sa makarinig siya ng kaluskos. Kasunod ng malakas na pag-angil ng awok at mula sa makapal na damuhan ay lumabas yun. Kaagad na sinugod si Lolo Dante pero sinalubong iyon ng pana. Tumama ang matalim na pako sa leeg ng awok pero hindi iyon masyadong bumaon kaya tuloy-tuloy na dinamba si Lolo Dante. Natumba siya at nagpambuno silang dalawa. Kuya Dante, tutulungan kita! May dumarating pang isa, Jerry! Mag-iingat ka! Sige, ako na ang bahala sa isang ito. Tatantarin ko siya ng palaso. Check na alam na nila ang tungkol sa mga palaso. Hindi na sila basta-basta matatamaan sa mga bibig. Pilitin mong tumama sa katawan nila ang mga palasong pako. Ganun pa rin ang epekto nun. Sige, sa tuloy sa mga pako na bala ng ating tirador. Tiyak na babaw nito sa kanilang mga katawan. Tama ka. Tingnan mo ang gagawin ko sa awak na to. Habang nagpapambuno sina Lolo Dante at ang awok ay nahawakan niya ang mahabang pako na bahagyalang bumaon sa leeg ng awok. Buong lakas niyang isinaksak ulit yon. Nang maramdaman naman ng awok na bumaon ang matulis na pako sa kanyang leeg ay natigilan yon. Napaatras at bahagyang lumayo kay Lolo Dante. Yun naman ang sinamantala ni Lolo Dante. Kinuha pa niya ang isang palasong pako sa kanyang bag at saka bumangon. Dinamba niya ang papalayong awok. Sumakay siya sa likuran yun at sinaksak niya ng sunod-sunod sa batok hanggang sa tuluyan iyong bumagsak. Bumula ang bibig at namatay. Hinarap naman ni Lolo Jerry ang isa pang awok na paparating. Magkakasunod na palaso ang pinatama niya sa awok. Puro sa ulo tumama ang dalawang palaso. Ang huli ay sa nguso. Isang dipa na lang ang layo niyon sa kanya nang tumigil sa pagsugod. Patay na rin siya, Kuya Dante. Akala ko hindi siya tatabla ng tirador kasi makunat ang balat nila. Ang balat ng awok ay gaya ng goma. Kapag tinaga mo, tiyak na tatalbog lang. Pero tusukin mo ng matulis at matalim na bagay. Hindi ba't bumabaon? Ang talino mo talaga, Kuya Dante. Talagang sanay na sa mga labanan, ha? Sa labanan, hindi lang tapang at lakas ang dapat gamitin katulad ng ginagawa ng mga awok. Dapat gamitin din ang isip at diskarte. Tayo na! Meron pang isang natitira. Teka, napatay na rin pala ng ating makasama ng isa pa. Oo nga. Pero may mga sugat sila. May bawon akong langis na ginawa ni Lola Mona. Lagyan mo ng mga sugat nila tapos balutan ng tela. Ganun nga ang ginawa ni Lolo Jerry. Matapos malagyan ng langis ang sugat ng mga kasamahan ay pinunit niya ang mga damit niyon para talian ang mga sugat. Matapos niyon ay pinagpatuloy na nila ang maingat na pag-akyat sa bundok hanggang sa makarating sila sa isang lugar na mayroong mga bahay na nakatayo na puro yari din sa kahoy, pawid at kawayan ang mga yun. Matagal silang nagmatsyag sa paligid pero wala silang nakita kahit isang tao kaya marahan silang lumapit sa mga bahay. Isa-isa nilang pinasok ang mga bahay. Wala silang nakitang tao roon hanggang sa mapasok ni Lolo Jerry ang isang malaking kubo at nakita na maraming patay na tao roon. Mga babae at lalaki, kaya agad na tinawag sina Lolo Dante. Kuya Dante, halika dito. Tingnan mo to. Ano meron dyan? Ayan o, tingnan mo. Mga taong patay na pero hindi naman nabubulok ang kanilang mga katawan. Ito nangangkutan ng mga awok. Ang mga taong ito ang nabiktima nila ng nakarang gabi. Sa pagbibilog ng buwan, ay tiyak na mabubuhay na rin ang mga ito at magiging mga aswang. Kung ito nga ang kuta nila, inasan sila? Wala naman tayong nakita kanina pagdating natin, di ba? Nahulog na tayo sa patibong nila, Jerry. Pero bago tayo umalis dito, kailangan nating siguraduhin na hindi na mabubuhay pa ang mga to. Buhusan natin ng langis ang lahat ng bibig nila para mawala ang bisa ng kamandag. Tama ka nga, Kuya Dante. Matapos nilang buhusan ng langis ang lahat ng mga bangkay na naroon ay narinig nila ang malakas na sigaw ng dalawa nilang kasama at kasunod ng malalakas na angil ng aswang. Kaagad silang lumabas ng kubo na yon at nakita nila na napapaligiran na sila ng 15 mga awok. Patay na ang dalawa nilang kasama at ang mga puso at atay na mga yon ay kinakain na ng mga aswang na nakapaligid sa kanila.
Nagulat din sila nang makitang kasama ng mga awok ang kababaryo nilang sina Aling Esther at Mang Benji. Nakatayo iyon sa tabi ng isang lalaking bulag ang mata at mayroong malaking pilat sa mukha. Kaya napangiti si Lolo Dante. Pero kaagad din yung napawi ng malamang namatay na nga pala si Aling Esther nang mabiktima ng awok. Pero ngayon ay nakatayo na sa kanilang harapan. Manong Benji, bakit narito ka? Natutuwa akong makita kang muli, bata. Nahulog ka rin sa aming patibong. May tutuloy na natin ngayon ang nabiti nating pag-aaway. Ang ibig mo bang sabihin ay isa ka na rin sa kanila, Manong Benji? Isa ka na rin bang aswang? Oo, tama ka. Nang makagat ako ng ahok na pinuno, ay dumaloy na sa aking dugo ang kanyang kamandag. Kaya kahit hindi ako namatay, ay naging kagaya pa rin niya ako. Kung ganun, ay pinaniwala mo lang kaming lahat na aalis ka na sa ating baryo at magpapagamot ka sa ospital. Pero ang totoo pala ay isa ka ng aswang. Para makakilos ako ng maayos. Kaya ko ginawa yon para magawa ko ang utos ng pinuno na patayin ka, Dante. Dahil malaki ang atraso mo sa kanya. Ikaw ang bumulag sa kanya at naglagay ng pilat sa kanyang muka nang tulungan mo si Aling Mona. Kung hindi dahil sa'yo, ay matagal nang patay ang matandang yon. Kung ganon, ikaw pala yon. Akala ko ay ordinaryong baboy ramo lang. Totoong awok pala. Mabuti na lang at napigilan kita. Ngayon nahulog na kayo sa aming patibong. Hindi na kayo makakatakas ngayon. Mamamatay kayo. At gagawing pagkain ng mga bagong awok na magigising mamaya kapag bilog ng buwan. Huwag ka nang umasa, Manong Benji. Hindi na sila mabubuhay kagaya ng inaasahan mo. Nagawa na namin yun ng paraan. Kaya wala ka nang hintayin pa. Mga hangal kayong lahat! Ngayon din! Patayin niyo sila! Sige! Tapusin na natin ito, Manong Benji! Kaagad na pinakawalan ni Lolo Dante ang palasong pako at tinamaan ang unang aswang na lumapit sa kanya. Tinamaan yun sa katawan pero nagpatuloy pa ring lumapit sa kanya kaya binunot na niya ang itak na nasa baina at yun ang ginamit sa aswang. Inakala ng aswang na ordinaryong itak lang yun pero nang tumama sa kanyang muka, bumaon ang talim yun. Wasak ang muka ng awok nang bumagsak sa lupa. Kaagad na ring kumilos si Lolo Jerry. Ilang palaso din ang pinakawalan niya. 2 sa mga aswang ang tinamaan sa mata. Pareho ding natigilan sa pagsugod ng mga yon nang maramdaman ang lasong dala ng palasong pako. Ano bang ginagawa niyo? 2 lang sila. Bakit hindi niyo pa mapatay? Sobra ng sakit ng ulo na binibigay sa atin ng 2 yan. Lalo pang sasakit ang ulo mo dahil nandito na kami ngayon para tumulong kina Dante. Mga kasama, paligiran natin ang lugar. Tulungan natin sina Dante na pigilan ang mga halimaw na to. Wiset! Talagang siniswerte ka pa rin, Dante. Pero hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Humanda ka sa susunod. Ha? Halika na, pinuno. Umalis na tayo dito. Hindi ka na makakatakas pa, Manong Benji. Walang puwang sa baryong ito ang mga kagaya mo. Habulin mo na siya, Kuya Dante. Kami na ang bahala sa mga aswang na nandito. Mag-iingat ka, Dante. Tuso yan si Mang Benji. Nagmamadaling tumakbo palayo si Mang Benji at ang bulag niyang pinuno para tumakas. Pero nang makita nilang hinahabol sila ni Lolo Dante ay naghiwalay sila. Naiwanan ng pinuno para harapin si Lolo Dante. Nagtago iyon sa makapal na damuhan. Nang lumabas yun ay ganap ng isang awok kaya napatigil sa pagtakbo si Lolo Dante. Tinawakan niya ng mahigpit ang itak kaya nang sumugod na ang awok ay sinalubong niya. Tinaga niya ng malakas pero nakailag yun. Lumampas yun kay Lolo Dante. Tapos ay muling sumugod na parang isang toro na sumisingasing ang ilong sa galit. Sa pagkakataong yun ay nasuwag niya si Lolo Dante. Pero nahawakan niya ang sungay ng awok kaya hindi yun tumama sa kanyang katawan. Pero nabitawan niya ang benditadong itak. Ngayon, titsaking ko ang kamatayan mo. Ang palasumpa ko ang magiging katapusan mo. Bubulagin ko pang isang mata mo. Yeah! O ano ka ngayon? Para kang trompo na hindi malaman ang gagawin, ano? Huwag kang mag-alala. 10 minuto na lang ang buhay mo. Dante! Tapusin mo na siya! Umiwas ka, Eva! Patakbo siya sa'yo!
Ilag! Naiwasan nga ni Lola Eva ang matatalim na pangil at sungay ng awok pero nabangga pa rin siya ng katawan yon bago tuluyang bumagsak at namatay. Likha ng matapang na laso ng palaso. Tumumba si Lola Eva at tumampas ang kanyang katawan sa isang puno. Nang bumagsak siya sa lupa ay tumama pa ang kanyang ulo sa putol na kahoy na nakakalat doon. Kasunod nyon nawalan na siya ng malay, kaya kaagad siyang nilapitan ni Lolo Dante. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Lolo Dante habang hinahaplos niya ang mukha ni Lola Eva. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang umagos ang dugo sa noon yun. Eva, gumising ka. Kuya Dante, anong nangyari sa kanya? Nabangga siya ng katawan ng ahok. Kaya natumba siya at tumama sa kahoy ng ulo niya. Kailangan natin bumalik sa baryo para maagapan ang pagdurugo ng sugat niya. Si Mang Benji, nasaan na siya? Nagatakas siya, pero patay na ang pinuno nila. Sunugin niyo ng mga bangkay para makatsak tayong hindi na sila mababalikan ni Benji para gawin pang alagad. Akala ko ba hindi na sila mabubuhay kapag nalagyan ng langis ang mga bibig nila? Mabuti ng sigurado. Pati ang bangkay ng awok nito. Dalhin niyo na sa kubo at sunugin. Kailangan na nating umalis dito. Malapit nang kumalat ang dilim. Sumang-ayon si Lolo Jerry sa sinabi ni Lolo Dante. Nang mailagay nila sa loob ng kubo ang bangkay ng mga aswang, sinunog nila ang mga yun. Pati ang mga bahay doon ay sinunog na nila para makatiyak na wala nang babalikan si Mang Benji. Matapos nyon, binuhat na ni Lolo Dante si Lola Eva at bumalik na sila sa baryo. Nang makarating sila sa bahay ni na Lola Eva ay nagulat pa si Aling Mona nang makitang walang malay ang kanyang apo. Inihiga ni Lolo Dante sa papag na naroon si Lola Eva. Nanatiling tulog yun kaya kaagad nang kumuha ng gamot si Aling Mona para pigilan ang dugong umaagos sa noo ni Lola Eva. Ano bang nangyari? Bakit siya nawala ng malay? Patawarin niyo po ako, Aling Mona. Wala akong nagawa para tulungan siya. Biglaan po kasing nangyari. Bago mamatay ang bulag na awok, nagwala pa yon. Sa sobrang sakit ang mata niya, nabangga niya si Eva. Bumagsak siya at natumba sa putol na puno. Kaya ganyan po ang nangyari. Ay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Talagang ganyan sa labanan. Ang isang mananugi sa tuwing aalis ng bahay para manugis ng aswang ay hindi may iiwasan ng masaktan. Alam ko po yan, Lola Mona. Pero labis talaga akong nag-aalala kay Eva. Mula pa kasi kanina, hindi pa siya natatauhan. Naampat na ang dugo sa sugat niya, kaya wala ka nang dapat alalahanin pa. Napagod lang siya kaya hindi pa natatauhan. Umuwi ka na muna't magpahinga. Sana ay ayos lang po siya, Lola Mona. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag may malalapang nangyari sa kanya. Dante, salamat sa pagmamahal mo sa aking apo. Ngayon ay mapapanatag ng kalooban ko. Kahit anong oras akong mawala sa mundo, makakasiguro akong may mag-aalaga na kay Eva. Sana'y hindi ka magbago. Marahang tumango si Lolo Dante tapos ay umupo siya sa papag sa tabi ni Lola Eva. Hinawakan niya ang kamay niyon. Bahagyang hinimas tapos ay hinaplos din niya ang buhok niyon. Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago tumayo at tuluyang umalis. Lumabas siya ng bahay kung saan naroon si Lolo Jerry. Sabay na silang umuwi ng bahay. Kapwa sila dumiretso sa kwarto nang makauwi at nahiga dahil sobra na rin ang pagod nila. Lumipas ang ilang oras, 9:00 na ng gabi nang magising si Lolo Dante. Nang lumabas siya ng kwarto ay naghahapunan na sina Lolo Jerry at ang kanilang tiyuhin. Pagkatapos natin kumain, ay alis ulit tayo. Hindi pa tayo makakatulog ng mahimbing dahil buhay pa si Manong Benji. Tiyak nagagawa yun ng paraan para magparami ulit ng lahi nila. Kailangan natin siyang mahuli. Sige Kuya Dante, siya nga pala sabi ni Itay. Subukan natin pasadaan ang bahay ni Mang Benji mamaya. Baka sakaling bumalik siya doon dahil wala na siyang titiran sa bundok. Nasunog na, di ba? Sige,
Yun ang gawin natin. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakaganti. 2 beses na siyang natalo eh. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Puso yan si Mang Benji. Isipin mo na iniwanan sa ere ang pinuno nila. Para kung mawala yun ay tsak na siya na ang magiging pinuno. Sakaling dumami ulit ang kauri niya. Kaya nga hindi tayo titigil sa paghanap sa kanya para pigilan ang masama niyang mga plano. Matapos silang kumain, muli silang umalis ng bahay dala ang kanilang mga armas. Tiniyak nilang maayos ang pagkakasara ng pintuan at bintana ng kanilang bahay dahil hanggang sa mga oras na yun, nahihirapan pa rin makatayo si Mang Ricardo. Dumaan muna sila sa bahay ni Aling Mona kung saan nalaman niya na nagising na si Lola Eva. Kaya nang pumasok siya sa loob ng kwarto niyon, hindi niya napigilan ang sarili na yakapin si Lola Eva ng mahigpit. Maraming salamat sa Diyos at gising ka na, mahal ko. Sobrang pag-aalala ko sa iyo kanina. Patawarin mo ako kung wala akong nagawa para protektahan ka, ha? Sobra talagang pagsisisi ko kanina. Oo nga daw sabi ni Lola Mona. Natakot ka ba? Oo naman. Kasi ikaw pa lang ang unang babaeng minahal ko. Salamat sa pagmamahal mo, Dante. Tama nga si Lola Mona. At ang mga magulang ko na ipagkasundo ako sa iyo. Dahil mabuti kang tao. Aalis ulit ako, ha? Magpagaling ka. Buhay pa si Benji. Kaya kailangan namin siyang hanapin at pigilan ang masasamang mga plano niya. Tama yun, Dante. Kailangang mamatay siya para mapanatag na tayong lahat. Huwag po kayong mag-alala, Lola Mona. Meron akong magandang plano sakaling muli kami magkita. Alis na po ako. Eva, mahal, pagaling ka, ha? Gusto kong maligo tayo at mag-picnic sa ilog. Sakaling matapos ng gulong ito. Sige, mag-iingat kayo. Nang lumabas ng bahay si Lolo Dante, naroon na ang mga kasamahan nila. Muli nga silang nagronda ng gabing yun. Inikot nila ang baryo pero hindi nila nakita si Mang Benji kaya tumambay sila sa harapan ng saradong tindahan ni Aling Felicidad. Matagal na silang nakatambay doon nang makarinig sila ng malakas na alulong ng aso. Nang tumingala si Lolo Dante sa langit, nakita niya na kulay pula ang bilog na buwan. Kaya kaagad niyang niyaya ang mga kasamahan patungo sa gawi ni na Lola Eva. Muli kasi niyang narinig ang alulong ng aso malapit sa bahay niyon. Naniniwala siya na kapag umalulong ang aso ay mayroong nakikitang kakaibang nilalang. Tama nga siya dahil nakapasok na sa loob ng bahay ni na Aling Mona si Benji. Benji, ngayon din ay lumabas ka ng bahay ko. Alam na ng lahat ng mga taga rito na isa ka ng awok. Aalis lang ako kapag nagawa ko ng gusto ko. Ikaw at ang apo mong si Eva ay magiging alagad ko para kayo na mismo ang papatay sa walang hiyang Dante na yun. Para matapos ng problema ko sa kanya. Hindi mo yan magagawa. Hindi ka uubra kay Dante dahil mas matalino siya sa'yo. Binabalak mo pa lang ay napaghandaan ka na niya. Anong ibig mong sabihin, Eva? Ang ibig niyang sabihin, mas mabilis akong umaksyon kaysa sa'yo. Narinig ko pa lang na umalulong ang aso sa gawing ito. Alam kong dito ka sasalakay at hindi nga ako nagkamali. Kaya ngayong gabi, ikaw ang mamamatay. Huwag mo na ring tangkaing tumakas. Dahil napapaligiran na ng mga taong baryo ang buong bahay ko. Tama si Lola Mona. Ito na ang katapusan ng kasamaan mo. Nang igala ni Benji ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga tao na nakaabang na sa bintana at pintuan ng bahay ni Aling Mona. Lahat ay armado ng mga itak at sibat. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng matinding takot si Mang Benji. Nanlulumo siyang napaluhod at umiyak sa harapan nila Lolo Dante. Nagmamakaawa para sa kanyang buhay pero hindi na sa pinakinggan ni Lolo Dante kaya nang senyasan yun si Lolo Jerry, kaagad nilang hinuli si Mang Benji at dinala sa plaza. Itinali sa isang poste na naroon at nilagyan ng maraming dayong kahoy sa paligid, saka binuhusan ng gasolina. Noon naman nagdatingan ang mga kababaryo niya. Lahat ay nagagalit. May dalang mga bato at sinimulang batuhin
si Mang Benji. Haling mula, Dante. Eva, patawarin niyo na ako. Pigilan niyo ang mga kababaryo natin. Pakawalan niyo lang ako at pabayaang mabuhay. Lalayo na ako dito at hindi na magpapakitang muli. Ikaw at ang mga kasama mo ay maraming buhay ang inutang. Maraming bata ang inulila. Kahit ang kamatayan mo ay hindi sapat na kabayaran sa laki ng kasalanan mo. Humingi ka ng tawad sa kanila. Kapag pinatawad ka nila, swerte mo. Dante, para mo ng awa. Tulungan mo ako. Tapos na ang laban natin. Natalo ka. Tungkol sa buhay mo, bahala na ang taong baryo. Nang dumating doon ang sakiting asawa ni Aling Lorna ay mayroong dalang gasera. Makikita sa mukha niyon ang matinding galit. Nang makalapit yun kay Mang Benji, wala na iyong sinabi. Itinapon yun sa mga kahoy na may gasolina ang gasera kaya nagsimula iyong magliyab. Unti-unting nasunog si Mang Benji. Ang malalakas niyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Nanatiling naroon ang mga tao habang pinapanood ang nangyayari kay Mang Benji. Nang ganap na iyong matupok, sakalang umalis sa mga tao. Si Lola Eva naman ay masayang-masaya ng yumakap kay Lolo Dante. Tapos ng kasamaan ng mga awok, kaya mapapanatag na rin tayo. Tama ka, mahal ko. Panahon na para pagtuunan naman natin ng pansin ang mga sarili natin. Pero syempre, ngayong manunugis sa tayo ng aswang, kapag may nagtangka pa ulit na kagaya nila na manggulo dito, muli tayong hawak ng mga armas na panlaban sa kanila. Oo naman. At sa pagkakataong yun, magkasama na tayong lalaban. Tanging kamatayan lang ang maghihiwalay sa atin. Oo, mahal ko. Pangako ko yan sa'yo. Ilang buwan pa ang matuling lumipas. Naging masaya sina Lolo Dante at Lola Eva. Lalo na nang ikasal sila at magkaroon ng unang anak na lalaki. At yun po ang aking ama na si Ramiro. Mula rin noon may mga taong lumalapit kina Lolo Dante at Lola Eva para humingi ng tulong kapag may mga aswang na naghahasik ng lagim sa lugar nila. Kinatakutan sila ng mga aswang sa bawat baryong pinupuntahan nila. Sir Jupiter, yan po ang kwento ng buhay at pakikipagsapalaran ni Lolo Dante. Sana po nagustuhan ng ating mga listeners ang kwentong aking ibinahagi. Mabuhay ang Sitio Pangil. God bless us all. Marami pong salamat.